Ayan, magandang araw sa ating lahat, especially sa mga kahabies natin dyan. So, nandito kami ngayon sa Dalampasigan, or hindi natin masasabi na Dalampasigan na ito dahil nasa dagat na kami. So, it's wetland, malayo-layo, ang low tide ngayon. Kaya napag-isipan ko, kasi sinama ko yung mga bata na mag-stroll kami sa malawak na low tides. So ayan, may nakikita tayong bahay dyan. Yan yung bahay na aming mga kapitbahay din. Doon literally nakatira sila sa dagat. So nasa mangrove sila. So they're protected naman kung mga bagyo-bagyo. Ayan, pumupunta sila sa mainland para makisilong pag may mga bagyo, malalaki sa yung mga hangin at tidal waves. Ayan, pumupunta sila doon. So nung mga bata pa kami doon sa mangroves na yun, pumupunta kami doon kasama ng mga kaibigan ko, mga kapitbahay ng mga bata din. Naglalaro kami sa ilalim ng mga mangroves na yan, habulan, taguan, at saka grupo-grupo. Yung mga, dahil wala kaming mga baril-barilan, ang ginagamit namin is buhangin. Parang kung may European version or American version ng snowballs, ang ginagamit namin is yung buhangin or malaputik na buhangin. Yun ang pinanghagis namin. Matamaan yung kalaban, so they are out already. So pag naabutan ka din naman, ayan, tigo ka ng putik. Ayan, nakakita din kami ng naabutan ng low tide na jellyfish. Kawawa nga siya dahil malamang matutuyo yan pag wala na talagang tubig dahil mainit or kinakain na siya ng mga ibon nandito sa Dalampasigan. Yan ang dalawang bugoy ko. At saka yan, malayo-layo na rin mga nalakad namin, mga half kilometers na siguro rin galing sa Dalampasigan. Ayan, medyo may tubig na dito pero hindi gaanong kalalim pa rin. Ang goal namin is pupuntahan namin yung kapag yung may stranded na ship or barko. So dahil nalalakad lang dyan, mga 2 kilometers to 3 kilometers away from the shoreline. Pero tingnan namin kung ano pa. Sa madaling araw naman dito, so maliwalas, maganda ang panahon, hindi siya mainit, malamig siya, hindi din siya masyadong mahangin, kaya makikita mo ang mga nasa ilalim ng tubig. Hindi lang gaano kaganda yung tanawin ngayon dahil makulimlim siya, wala siyang araw pa, pero pag may araw na yan, ayan, makikita mo ang mga berdeng dahon, mga seagrass, yung tubig na malakristal din siya. So though it's a mixture, ang sand namin dito, ang mixture na siya ng parang white sand at saka putik, pero maganda pa rin siya tingnan, especially pag pag nag high tide. Ang sarap maligid din dito, pero wag ka lang doon sa Dalampasigan dahil may marami ng bahay din doon, which is hindi siya advisable na doon mas Dalampasigan maligo. So you have to, dapat may may bangka ka at pumunta ka doon sa malayo-layo. Dito sa napuntahan namin ngayon, ito mas maganda dito pag high tide. Ito ang ganda dito dahil clear ang tubig at saka malalim to, lagpas tao to dito pag high tide talaga. Ayan, so just for an info sa lahat, ang isa sa mga pangkabuhayan ng mga taga dito sa amin is yung pangunguha ng mga seashells. Ayan, pag may mga nakikita kayong mga tao na mamaya i-feature natin yan, yung mga nangunguha ng mga seashells, yung mga clams, yung mga minsan nga nasasabi natin na one of the poisonous na shells is nandito din sa amin, pero kinukuha lang, kinakamay ng mga tao dito. So ayan, aliw yung mga kids dahil nakikita sila ng maraming mga jellyfish. But don't worry guys, itong mga jellyfish na meron kami dito, hindi naman to gaano ka harmful. Wala siyang sting, hindi siya makate. So kaya hinahayaan lang ito dito. So yan, ang dami niyan dito sa amin. So at saka yung seabed
bed dito pag low tides. Ang dami-dami talagang makukuha dito. You can find as well mga fishes na ginagawang ang kagandahan din dito, malapit kami sa airport, kaya nakikita namin yung mga padaong na pag ng eroplano. Ayan, hindi ko alam kung anong sa Tagalog, yung pagtugpa ba. Yung pag landing ng eroplano, kitang-kita dito, at even siguro yung paglipa ng eroplano. Ayan, kitang-kita din dito. Ayan, malawak dito ang low tides. Ayan, so sa kabilang side nandun yung makikita ninyo doon yung sa Mactan Shrine, makikita ninyo yung mga Dositani na mga resort nandun din sa kabilang side. At saka sa other side, yung makikita niyo yung mga paliparan, nandun yun papunta ng Cebu na. So ayan ang 360 views ng aming ang wetlands dito. So malalayo yan. At makikita nyo na ngayon may mga tao na yumuyuko. Sila ay naghahanap na ng mga shells, ng mga snails. Ayan, dahil yan ang pangkabuhayan, binibenta sa market, sa sapat na halaga din siya. So magandang pumunta dito ng takip silim dahil yan ang labasan din ng mga shells, especially during low tides. Ayan, dahil pag na siguro naabutan, pag lumabas na si Haring Araw, ayan ang init na dito at nakakasulog na din ng balat. So ayan, so lakad-lakad lang kami, and we have to be careful as well sa aming paglalakad dahil may mga baka may matapakan ka mga sea urchins, or sa Bisaya patuyom, or hindi ko alam kung anong sa Tagalog yun. So either yung black na sea urchins or yung pwedeng nakakain. Ayan. At saka maraming living things dito na pwedeng mailapag mo sa pagkainan. May mga isda, yung mga maliliit na isda na pwedeng maging dilis. Meron din dito mga shrimps, mga crabs, at mga seals na sabi nila ang sabaw ng seals ay mga aphrodisiac. So dito sa amin masaganang masagana. Kaso nga lang ang threat dito, it's because meron kaming pabrika or mapangapagawaan dito. Yung mga chemicals nila minsan dito dumadaloy sa amin sa baybayin namin. Kaya ayun, minsan namamatay yung mga corals, yung mga isda, at nagkakaroon ng red tide. But we're grateful naman dahil nag-maintain or nag-monitor naman dito ang DNR as well. At ayan, may nakita kayo guys, para siyang ahas, pero hindi talaga yan ahas guys. Mukha lang siyang ahas dahil nasa tubig na siya. Yan yung niya, parang defense mechanism. Pero pag kinuha mo yan parang lang siyang laman lang niya is tubig, pero ganyan lang talaga, is like a slimy things, pero para siyang nakakatakot tingnan dahil nga sa kanyang itsura. Pero harmless talaga, at hindi din siya makate. Ayan, aliw na aliw yung mga kids ko dahil nakakakita sila. Pero nung bata pa talaga kami, dito kami naglalaro. Yung may mga times din dito na nagkaroon ng tagtuyot, so pahirapan ng pagkain. Kaya pumupunta kami dito ng nanay namin, kumukuha din kami ng ng mga shells. Yun ang pinag-uulam namin. Tapos ayun, dahil masagana din kami sa corn dito, nung mga nakaraang araw, ayan, rice namin is corn rice. At kagandahan dito talaga yung nakikita mo yung mga pagdaong ng mga eroplano, yung pagdatingan ng mga eroplano. So ngayon lang ang arrival ang nandito, dahil doon sa kabila yun ang
Depende sa flight if it is international or domestic. So kung international, dito dito din makikita yung mga international, pero meron din doon sa kabilang side kung saan yung third bridge naman. Ayan, so malawak talaga dito ang ano namin, ang pag naglo-low tides dito. Pero sagana, marami kang makukuha, marami kang mahuhuli. Hindi ko lang alam ngayon dahil wala ng fish cage or mga nets dito. So ayan, nakikita ninyo yung lumalangoy na talaga ng jellyfish. Parang hindi na ata nauso dito yung mga paglalagay ng mga fish nets. Hindi ko lang alam bakit. May siguro sa government or sadyang hindi na siguro uso or hindi na ganun ka yung mga mangingisda namin dito. Dahil marami na rin dito ang nagnanakaw or pinapasok yung mga fish nets nila at kumukuha sila ng mga isdang natatrap doon. So yun, sa mga fish, dati ang daming mga fish nets dito, mga fish nettings na minsan nga pag may mga sharks na napapasok doon, kaya ingat-ingat din. Mga ahas, ayan. Yan ang isa sa mga pinagkakaingatan din namin dito dito dahil may marami din ditong mga ahas. Pero dito sa amin madalang lang dahil yung mga sea snakes or ahas sa dagat, mostly makikita mo yan sa mga baybayin na mababato or yung maraming corals. Pero dito sa amin hindi masyado. Ang marami lang dito na mga is yung mga sea eels na kinukuha rin dahil isa sa mga delicacies din yan dito. Dahil nga sinasabi nilang I'm not sure kung yan ba yung soup number 4 or soup number 6. Yan. So dito tanaw namin. May isang lugar dito din sa amin na dito sa baybayin, pag low tide makikita mo yan, and very very clear yung tubig at saka talaga tinatawag namin siyang chorus or crossing dahil nagko-cross yung pathway na dinadaanan ng tao. So sa cross na yon, kung saan nagko-cross yung daan, ayun doon parang nagkakaroon ng isang malapul na distansya in which yun ang gandang doon kami naliligo dahil white sand siya at saka maganda yung malalim-lalim yung tubig at saka sinasadya talaga din yun na pinagkukunan dati dito sa amin yung seabed namin, yung mga sands dito, yun ang kinukuha ng mga ng mga nilalagay sa resort dahil white sand kasi yan dito, white sand dito sa amin kinukuha nila, which is though illegal, bawal siya kukunin dahil yan nga naaapektuhan yung ecology dito sa baybayin namin. Pero I'm not sure, hindi na sila dito din nangunguha din dahil or naubos na ata dahil hindi na masyadong gaano kaputi yung mga buhangin dito. Ayan, yan yung nag-zoom in ako, yan yung Bigfoot Mactan. Grabe ang salanta ng bagyong Odette. Until now hindi pa nila na-renovate. Ang daming nasalanta dito ng bagyong Odette at saka nung bagyong Odette ang daming nilipad galing nasalanta dito. Ayan. Ang ganda ng panahon, ang ganda ng dahil malamig siya, hindi siya mainit at saka hindi pa lumalabas si Haring Araw nga. Kaya ang ganda ng tanawin dito. At saka ang sarap maligo dahil malamig yung tubig. Kaso nga lang low tide, hindi siya masyado nasa ko lang siguro, nasa bandang tuhod ko lang siguro yung tubig, pero sa mga bata malalim-lalim na sila, nasa baywang sa kanila ganon, kaya pwede silang naglangoy-langoy. Ayan. Yeah.
Yan po ang mga tao na nangunguha ng mga shells dito, ng mga snails dito. Either ginagawa nilang ulam. Mostly inuulam na lang nila. Dahil nga sa mahal ang bilihin dito. Yan po si Manong nag-zoom in talaga ako. May mga techniques din dyan kung paano mo makikita or paano mo malalaman na merong snails dyan or merong clams dyan or mga shells dyan. Dati alam ko pero ngayon I'm not sure kung alam ko pa ba kung paano. Ayan na naman, parang si ahas pero hindi yan ahas. Ayan. 'Di ba parang ahas siya talaga. Nakakatakot siya. Pag hindi mo alam, tatakbo ka talaga diyan. Ayan. Malinaw ang tubig. Ayan, may mga starfish. Ito yung mga starfish, ito yung mga sumisira ng corals if you don't know. Ayan po. Nung kabataan namin dito kami naglalagi. Especially pag bakasyon, yan. Buong araw kami nandito. Wala kaming lunch. Laro kami ng laro at lang lang. Yan, thank you so much po sa inyong pagsubaybay, pagsama sa akin dito at paggunita sa aking kabataan. Ayan po ang isang party ni Habistang Bisdak na hindi niya makakalimutan. Thank you guys!